Bini-bini. Ang bilis ninyong magmaneho. Delikado po yan. Kung hindi pa rin natin makita ang Kang Long Kisu, ang pamilyang Long ay nasa bingit ng kapahamakan. Bini-bini. Ay, nga pala. May isa pa akong bagay. Yung may kasunduan sa akin, ang Lin family outcast, parang nakatira pa rin sa lungsod ng Jiangbi, di ba? Opo, bini-bini. Ang isang palaka na tulad niya, paano siya magiging karapat-dapat sa isang gintong Phoenix na tulad ninyo? Sige, isama mo na rin, ipawalang bisa na ang kasunduan. Masusunod, bini-bini. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hanapin ang Kang Long Kisu, ang kinaroroonan nito. Sed. Sabi ko na nga ba? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magbukas ng billiard hall sa lungsod ng Jiangbi? Hindi mo ba alam ang patakaran? Tama, ang kuya ko, 3 taong gulang pa lang, maunong ng magbilliards. 5 taong gulang, nagiging isa na siya sa cue stick. 10 taong gulang, walang makatalo sa kanya sa Jiangbi. Kung gusto mong magbukas ng billiard hall sa Jiangbi, kailangan mo munang talunin ang kuya ko sa 3 imposibleng laro. Young Master Zhao, ngayon lang nagbukas ang billiard hall namin. Hindi talaga namin alam ang patakaran. Hindi nyo alam ang patakaran, ano? Basagin nyo. Huwag. Young Master Zhao, alam namin ang patakaran. Ayusin namin. Ngayon, sa 3 larong ito, kailangan nyo akong bigyan ng solusyon. Siya, tingnan mo tong laro. Ang Black 8 ay napapalibutan ng lahat ng bola. Hindi talaga matatamaan. Nga. Sa larong ito, lahat ng bola ay nakapalibot sa puting bola. Hindi naman lumilipad ang puting bola. Pinapunta ko kayo rito para sagutin ang problema. Pinapunta ko kayo rito para umiling. Kayo ang mga billiard elite na kinuha ko mula sa lungsod ng Jiangbi. Ngayon, ito ang sagot nyo sa akin. Itong laro na to, hindi nyo talaga masolusyonan, di ba? Siya, si Zhao Haonan ang hari ng lungsod ng Jiangbi. Ang 3 imposibleng laro na yan ay ginagamit niya para pahirapan ang mga tao. Wala talagang solusyon diyan. Nga. Sa pagkakataong ito, mukhang hindi na namin mapapatakbo ang tindahan namin. Sa totoo lang, kung hindi mo talaga masolusyonan ang 3 imposibleng laro na yan, may isa pang paraan para mapatakbo mo pa rin ang billiard hall mo. Young Master Zhao, totoo po na mahina ang aming maliit na tindahan. Handa po akong magbayad sa inyo ng tuition fee. Ano sa tingin nyo? Tingnan mo kung okay lang. Sino ba ang minamaliit mo? Kulang ba ako sa pera na yan? Sa tingin ko, ikaw, paano kung samahan mo ako ng isang gabi? Hahayaan kitang magpatakbo ng billiard hall dito. Ano sa tingin mo? Si ZQ, ang delivery mo. Delivery? Anong delivery? Wala akong oras. Landlady. Ikaw palang umorder ng delivery. Oh, eto. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, huwag mo akong tawaging landlady. Ate ang itawag mo. Huwag ka nang mag-alala sa delivery, tulungan mo akong manalo. Sa billiards. Paano naman ako maglalaro ng billiards? Huwag kang makunwari. Di mo ba akalaing alam ko kung ano ang nakatago sa ilalim ng kama mo? Landlady. Alagang di ako marunong maglaro ng billiards. Ganito na lang, kung matutulungan mo akong manalo sa isang laro, bibigyan kita ng espesyal na gantimpala. Nagmamadali akong mag-deliver. Babawasan ko ang renta mo ng 1 buwan. Talaga. Dapat tuparin mo yan, ha? Bilisan mo na. Chia ZQ, isang delivery boy lang ang nahanap mo para sirain ang 3 imposibleng laro ko? Ginagago mo ba ako?
Pinaglalaruan mo ba ako? Kung may lakas ka ng loob na sirain ang laro ko, bakit mo ako binibigyan ng airshot? Niloloko mo ba ako? Linzeng. Seryosohin mo nga. Ako. Naggapainit lang. Anong nangyari? Kasi, malapit na mag-overtime ang order ko. Isang tirahan lang, tapos lahat yan. Nagyayabang. Isang tirahan lang, tapos lahat? Ang yabang mo, Sa buong lungsod ng Jiangbei, magtanong-tanong ka, ang mga makakabasag ng laro ko, di lalampas sa 10. Kung mababasag mo yan. Ang 20,000 piso, sa'yo na. 20,000 piso. Ang e-bike ko, naglalabas na ng spark sa pagtakbo, pero di pa rin kumikita ng 20,000 sa isang buwan. Pero magkaalaman tayo, Kung di mo mababasag ang laro ko, babaliin ko ang isang kamay mo. Linzeng. May tiwala ka ba? Hindi naman kailangan nakasali ka dito. Kung di mo kaya. Edi, wag na. At ikaw pa, Sitsia ZQ. Kung di kaya ng batang tunalusutan ang laro ko, sa susunod, 1 linggo, kasama mo ako. Landlady. Huwag kang mag-alala. Anong 3 imposibleng laro yan? Kaya yan ng mga bata sa elementarya. Eight. Ikaw, nakita mo ba yun? Ito, isang tirahan lang, tapos lahat. Paano yun? Kahit ang underground billiard emperor ng Jiangbei, Siya. di niya kaya lusutan ng laro ko. Linzeng. Paano mo ginawa yun? Ang laro na to ay hindi kasing hirap ng iniisip nyo. Tusok lang ng tusok, lusot na. Sabi ko nga sa'yo, kaya yan ng mga bata sa elementarya. Ahit elementary student kayang sirain yan. Kung ganoon, salamat sa 20,000 piso mo. Alis na ako. Kung may ganito pang magandang pagkakataon, hanapin mo ulit ako. Teka, Ano? pinayagan ba kitang umalis? Maglaro tayo ng 1 round. Kapag nanalo ka, iyong-iyo ang 50,000 piso na to. Sabi ng nanay ko, wag daw akong makikipaglaro sa masasamang tao. Itago mo na lang yung pera mo. Sandali. Kung mananalo ka, itong sasakyan na to, sa'yo na rin. Huwag ka nang magsayang ng oras. Imposibleng makipaglaro ako sa'yo. Kung maglakas loob kang umalis ngayon, sisirain ko itong billiard hall na to. Ang kuya ko, nakikipaglaro sa'yo, pinapahalagahan ka niya. Huwag kang maging walang utang na loob. Teka. Linzeng, sige na, isa pa. Tulungan mo si ate na malampasan itong pagsubok na to. Sige na. Landlady, ayoko na talagang maglaro. Ako, isang babae, mag-isa kong pinapatakbo itong billiard hall. Pag pinahirapan mo pa ako. Ako ay, wala na akong magagawa kundi sumama kay Zhao Haonan. Sage na. Maglalaro na ako, di ba? Sige, galingan mo. Relax ka lang. Pag nanalo ka, bibigyan ka ni ate ng espesyal na premyo. Ayusin ang bola. Hoy, bata. Babalaan na kita. Pag nanalo ka, lahat ng yan ay sayo. Pag natalo ka, puputulin ko ang isang kamay mo. Ayusin ang bola. Ikaw bang mauuna o ako? Hayaan mong mauna ang kuya ko. Kung ganoon, baka wala ka ng pagkakataong makatira. Hayaan mong ako ang mauna. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tinatawag na one-shot clear.
Ang galing ko ngayon. Sa tingin ko, wala ka ng pagkakataong makatira. Kung luluhod ka ngayon at magbibigay ng dalawang malakas na paggalang, pag-iisipan ko, hindi ko nababaklasin ang isang kamay mo. Ano? Hindi ka mananalo. Seng, bantayan niyo siya. Babaklasin ko ang isang braso niya. May kamay na mawawala. Halika. Baklasin niyo ang kamay niya. Teka, Linzeng, wala kang kinalaman sa bagay na ito. Si Zhao Haonan ay ako talaga ang pinuntirya. Umalis ka na agad. Sinong nagsabing talo ako? Naklear ko na nga ang tabel sa isang tirahan lang. Paano ka mananalo? Paano kung ako rin ay makaklear ng table sa isang tirahan lang? Ito ay, hindi ka susuko hanggat hindi mo nakikita ang ilog. Seth. Bibigyan kita ng pagkakataon. Pero, parang walang saysay kung pustahan lang sa bilyar. Di ba? Parang walang saysay kung pustahan lang sa bilyar. Di ba? Ano pa ang gusto mo? Kung mananalo ka. Ginagaranti ako na simula ngayon, walang sinuman ang manggugulo sa bilyard hall na ito. Pero kung hindi mo maklear ang table sa isang tirahan lang, Zhao Haonan, huwag kang sumobra. sobrang Ebato? May masepa ako. Ikaw, Paano kung matalo kami? Pupuputulin ang kamay at makikipag-sleepover. Kung matalo ka, isang kotse lang ang mawawala sa'yo. Wala lang yan sa'yo. Ang unfair naman yan. Matatalo? Imposibleng matalo ako. Di ako matatalo. Huwag kang magsalita ng maaga. Sabihin mo lang kung matalo ka, anong gagawin mo? Ako, kung matalo ang kuya ko, sasama ako sa'yo. Kung matalo ang kuya ko, sasama ako sa'yo. Ikaw mismo ang nagsabi niyan, ha? Anong ginagawa mo? Gusto mo pang pagtripan ang kapatid ko? Hoy, bata. Huwag kang mag-alala. Kuya, siya, isang delivery rider lang. Gusto kong makita, saan niya kinukuha ang kumpiyansa niya. Huwag kang mag-alala. Seg. Deal. teka. Ako na ang mag-ayos ng bola para sa'yo. Galingan mo. Kuya, di niya kaya. Hindi niya kaya. Kahit pa ma-one-shot clear niya ang table. Draw lang yan sa pinakamataas. Paano naman yan? Pag natalo ka sa delivery guy na yan, sa billiards, pag kumalat yan, paano na payo sa lungsod ng Jiangbei? Sino ba namang nagsabi na may panalo sa draw? Ang galing. One shot clear. O ano? Itong one-shot clear ko, mas magaling di ba kaysa sayo? Kayong dalawa. Pigilan niyo siya. Bilis. Zhao Haonan. Si Linzeng ang nanalo. Anong gagawin ko? Zhao Haonan, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Pag di mo pa siya binitawan, tatawag ako ng pulis. Pulis? Sasabihin ko sa'yo, kahit pa dumating ang pulis ngayon, wala ring silbi. Master, sana po ay tanggapin niyo ako bilang inyong disipulo. Master, gusto ko pong matuto mag-billiards sa inyo. Ano to? Anong trip mo? Master, tanggapin niyo na po ako. Master, Master. Huwag kung di niyo ako tatanggapin, hindi ako babangon. Promise. Grabe naman. Akala ko sa'yo sa akin pala ang target. Hindi pwedeng nakaluhod lang siya, hindi yan maganda. Kung ayaw mo, tanggapin mo na muna siya. Sige. Tatanggapin kita bilang probisyonal na estudyante. Salamat, salamat. Master. Tumawag ka. Master, Late na ang order ko. Delivery. Landlady, bawasan niyo po ang renta ko. Master.
Ang delivery ko nabasa na to. Kuya, Lumayo ka. 8. Kuya Lin, nakalimutan mo ba ang isang bagay? Wala naman. Nandito lang lahat ng gamit ko. Ganda. Mag-usap tayo ng maayos. Huwag kang dumidiki. At huwag kang humahawa. Ay, naku. Nakalimutan mo na ba ang premyo ngayong gabi? Ngayong gabi, sa bahay mo ba tayo? Sa bahay ko. O sa hotel? Bakit ka sumusunod sa akin kung di ka naman uwi sa bahay mo? Napanalunan mo ang laro ng bilyar. Kasayo na ako. Ang respetadong pamilyang Long, isang siglong pamilya ng bilyar sa Kyoto, ang panganay na anak na si Long Wanking. Ang aking matalik na kaibigan, bakit ka napadpad sa maliit na lungsod ng Jiangbi? Naparito ako dahil nabalitaan kong ang Kanglong Kisu ay lumitaw sa lungsod ng Jiangbi. Ang sikat na diskarte ng billiard god, ang Kanglong Kisu. Simula nang mala ang billiard god. Ang pamilyang Long na kumakatawan sa Daxia sa internasyonal na kompetisyon ng bilyar ay natalo ng 3 taon. Ang industriya ng pamilyang Long nagdulot ng matinding pinsala. binibini, ito ay lihim na lihim ng pamilyang Long. Si GQ ang pinakamatalik kong kaibigan. Kung hindi pa rin natin ito mahanap ang Kanglong Kisu, ang pamilyang Long sa loob ng 10 taon ay mawawala sa Daxia. Jiao, Kang, Di, Fang, Sin, Wei, Ji ay tumutugma sa 7 bola sa billiard table. Ang Kanglong Kisu ay may libu-libong pagbabago. Kaya, bakit ka naparito sa akin ngayon? Nagbukas kang billiard hall sa lungsod ng Jiangbi. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo para mag-imbestiga tungkol sa Kanglong Kisu. May isang tao nga na posibleng may alam tungkol sa Kanglong Kisu. Balita. Sino? Hindi pa sigurado sa ngayon. Hayaan mo muna akong mag-imbestiga. Kung may balita na ako, sasabihan kita. Yokomotri. Hindi ka ba uwi sa bahay mo? Bakit mo ako sinusundan? Ako. Nanalo ka sa bilyar, kaya ako'y sayo na. Umalis ka nga. Nanalo ako sa'yo para sumama ka sa akin mag-deliver ng pagkain. Itut. Icon. AMM. Bakit? Di mo ba gusto? Di mo gusto? Bakit mo pa ako sinusundan? Nanalo ka sa akin para lang ako'y mag-deliver ng pagkain para sayo. Mag-deliver ng pagkain para sayo. Kuya Lin. Maliit ba ako? Hindi. Hindi. Kuya Lin, paano ka naging ganoon kagaling sa bilyar? Talaga bang ganoon ako kagaling? Ito, 3% pa lang ng lakas ko ang ginamit ko. Kuya Lin, bakit ka ganoon kagaling? Anong gagawin mo? Kung ganito ka pa, sisigaw na ko. Ako. Sumigaw ka nga. Kahit maputol pa ang lalamunan mo, di ka rin tutulungan ng sinuman. Kuya Lin, payag ka na sa akin. Huwag. Linzeng. Bukas mo to. Linzeng. Bukas mo to. Di ako nandito. Alam kong nasa loob ka. Hindi ako si Linzeng. Linzeng, kung di mo pa rin bubuksan, pasok na lang ako. Di nga makapasok. May na, may na.
Landlady. Bakit ka pumunta dito? Ang tanda ko na ba? At ang tawag mo? Ate Landlady, ano po ang kailangan nyo? Tanong ko lang. Alam mo ba? Ang Kanglong Kisu. Bakit mo tinatanong ang Kanglong Kisu? Kung sasabihin mo lang sa akin ang balita tungkol sa Kanglong Kisu, may reward si At. Ikaw, anong nangyari sa'yo? May daga. Daga. Linzeng, Buksan mo ang pinto. Bumalik na naman siya. Wan King, bakit siya nandito? Hindi niya pwedeng malaman na nandito ako. Hindi na ako makatago dito. Hindi ba pwede rito? Magtatago ako sa kama. Huwag. Dito. Hindi na ka siya rito. Linzeng, talagang dinala mo siya. Pabalik dito. Kung di mo bubuksan ang pinto, Diretso kaming papasok. mamaya na kita sisingilin. Anong ginagawa mo sa kama? Marami akong ginagawa kamakailan. Medyo mahina ang bato ko. Nag-ehersisyo lang. Kayo. Ako si Long Wanying. Dati tayong ikakasal. Nandito ako para sabihin sa'yo. Ang kasunduan sa kasal na ito, pinawalang bisa ko na. Ikaw, wala ka namang tutol, di ba? Siya. Anong kutol naman ang magagawa niya? Matagal nang bumagsak ang pamilyang Lin ngayon, isa lang siyang simpleng delivery rider. Kung ikukumpara sa binibini, para lang siyang alitap-tap sa harap ng buwan. Ang makahanap ng kahit taunting oras sa paghahanap ng Kanglong Kisu at maglaan ng kaunting panahon ay isa ng napakalaking biyaya para sa kanya. Alam kong malaking dagok ito sa'yo, Lin Zheng. Pero dapat mong malaman, tayo ay hindi nabibilang sa isang mundo. Paano mo naman nasabing hindi kayang igiit ng langgam ang puno, hindi kayang lunukin ng maliit na ibon ng dragon? Kung ikaw ay isang lalaking kasing galing ng billiard god na may matatag na paninindigan, hindi ako magdadalawang isip na pakasalan ka. Kaso, hindi ikaw yon. Isa ka lang na pagkatapos umalis sa pamilyang Lin ay nawalan ng pag-asa at naging isang walang silbing tao sa isang sulok. Happy takeaway. Sa tingin mo, ano ang karapatan mo? Para maging lalaki ko ni Long Wan King? Anging ang mayroon lamang Kanglong Kisu ang tunay na magiging billiard god. At ikaw, Isa ka lang maliit na. delivery rider, mag-isa kang tatanda. Sino yan? Kuya Lin, ano tong nasa kama mo? Ang sakit sa likod ko. Ang sakit. Kanglong Kisu? Ano ka nagkaroon ng Kanglong Kisu? Kuya Lin, ano tong nasa loob ng libro? Bakit ang pula ng mukha nila? Isang comics lang yan. Kuya Lin, ang sama mo. Bakit? Ayaw nyo ba? Kung ayaw nyo, marami pa ako. Marami akong ganito. Binibini ang isang tulad ni Lin Zheng, sakim sa pera at babae. Paano siya magkakaroon ng Kanglong Kisu? Hindi nga siya karapat-dapat. Tama na. GQ. Ikaw. Ikaw at si Lin Zheng. Kahit na gusto mong makipaghiwalay, hindi naman siguro kailangan na ganoon ang sabihin.
Linzeng. Tama. Ang galing-galing kaya ng Kuya Linzeng ko. Lin Zheng, tapos na ang kasunduan. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Sana ay maintindihan mo ang iyong posisyon. Huwag kang umasa sa mga bagay na hindi para sa'yo. Tara na. Kung gayon, Kuya Linzeng, alis na rin po ako. Si Wan King kanina, kahit medyo mabigat ang mga sinabi niya, hindi naman siya masamang tao. Happy delivery. Happy delivery, landlady. Hindi. 8 landlady. Hindi mo na kailangang aliwin ako. Anak ko, ang katawan ni tatay ay baka hindi na umabot ngayong araw. Tay, huwag po kayong magsalitang ganyan. Gagaling po kayo. Pupuntahan ko po agad ang doktor. Wala nang silbi. Alam ko sa puso ko. Bago ako umalis, may isang bagay si tatay na kailangan kong personal na ibigay sa iyo. Si tatay sa billiard hall, sa loob ng maraming taon, hindi pa nakatagpo ng kalaban. Tinatawag nila akong billiard god. Akala ko'y walang makakatalo sa akin, sobrang yabang ko, kaya ako kinamuhian ng mga traidor. Ngayon, nauwi ako sa pagkaputol ng aking mga litid sa kamay at paa. Tay, ipaghihiganti kita. Ang paghihiganti. Huwag mo nang banggitin uli. Sa labas, huwag mong sabihing anak kita. Ang mga taong yon ay masyadong masama, hindi mo sila kalaban. Buong buhay ko'y inilaan sa billiards. Lahat ng aking natutunan sa billiards ay nakasula sa lihim na aklat na ito. Ingatan mo yan. Tay, ingatan ko po ito ng mabuti. Ang lihim na aklat na ito, matagal na nilang gustong mahana. Huwag na huwag mong hahayaang makita nila ang mga itinuro ko sa iyo. Maliban kung talagang wala ng ibang paraan, huwag na huwag mong ipapakita sa ibang tao. Tay, naintindihan ko po. Ang mundo ng billiards. Tila isang labanan sa isang billiard table. Ngunit sa likod nito, masalimuot ang puso ng tao. Ayaw ng tatay na ikaw ay maulit ang aking pagkakamali. Gusto lang ng tatay na ikaw ay mamuhay ng payapa. Tay, gumising ka. Tay, gumising ka. Malapit nang mag-expire ang iyong order. Pakihatid agad. Dark Tyrannosaurus Rex. Sinong tanga ang nagpangalan ng ganyang katangang pangalan? Ako po. Kuya, Dark Tyrannosaurus Rex po pala ang pangalan nyo. Heto na po ang order nyo. Sana po ay masarap ang inyong kain. Kung di nyo mabayaran ang utang, ayos lang. May paraan ako para di nyo na kailangang magbayad. Anong paraan? Laruin to. Kung makakashoot kayo, libreng 1,000 piso kayo. Kung ako naman ang makakashoot, kayong dalawa ay magtatanggal ng isang dami. Kung manalo kayo sa kin, libreng lahat ang pera. Kung ako naman ang manalo, kayong magkapatid, ay sa kin ngayong araw. Ano, game? Maganda yung paraan mo, Kualu. Ang ganda ng mukha ng magkapatid na yan. Ang gandang katawan niya. Napakaganda talaga. Mamaya, maghintay na lang tayo ng magandang palabas. Interesante. Si kuya talaga ang marunong magsaya. Handa na ba kayo? Ano, laro o hindi? 1 bola, 1,000. Saan ka makakahanap ng ganyang kasulit na deal? Lutong, huwag kang sumobra. 10,000 lang ang utang namin sa'yo. Wala pang 3 araw, naging 20,000 na. Ang tatay ko ay nasa ospital pa rin. Naghihintay ng pera para sa gamo. Hindi ko naman kasalanan ang sinasabi mo. Isang tanong lang sa inyong dalawa. Maglalaro ba kayo ngayon o hindi? Lalabanan kita. Huwag kang mag-alala, okay lang. Sa bilyar, mayroon pa rin akong kakayahan. Halika, lalabanan kita. Marunong ka. Ero, gusto ko kayong dalawang magkapatid ang magkasama. Isa lang. Anong saysay niyan, di ba? Lutong, sobra ka na. Sobra.
20,000 piso yon. Tama. 20,000 piso. Ayaw niyong maglaro, ayaw niyong samahan ang boss namin. Wala namang ganon kagandang bagay. Ete, lalaro kami sa kanya. Seg. Ito ay sarili niyong desisyon, ha? Pag natalo kayo, huwag kayong mandaya, ha? Sige, 2 magandang dilag, ang tapang nyo. Simulan na natin. Naghihintay kaming manood ng magandang palabas. Sandali lang. Kailangan niyong dalawa ibuhos ang lahat ng makakaya niyo. Kung hindi, ang mga damit niyo ay isa-isang huhubarin. Huminto ka na sa pagtanggap ng order. Hindi. Ikaw na amoy delivery boy, bakit ka nakikisali? Kuya Dragon, Sino si Kuya Dragon? hindi ba Dark Tyrannosaurus ang tawag sa'yo? Bata, tandaan mo to, ha? Ako ang Billiard King ng distrito ng Pinyang. Si Lupo, narinig mo? Sed. Kuya Lu, nakikita ko ang laro ninyo, mukhang masaya rin. Ako na lang ang makikipaglaro sa'yo. Ang bilis kong maghubad ng dami. Gusto mo, hubaran kita. Sino ka ba? Bakit ako makikipaglaro sa'yo? Umalis ka nga diyan. Kuya, yung... Silang dalawa, mga kapitbahay ko yan. Bigyan mo naman ng respeto. Sino ba ang kalaban? Pareho lang yan. Hindi ba? Kung talagang mabait ka, bayaran mo na lang ang utang nila. Para sa kanila, kung hindi mo kayang bayaran, lumayas ka na. Kuya, yung batas ng lansangan, kung gusto mong mang-abuso, Siege, susunod ako. Pero kung pera ang habol mo, hindi ba sobra naman yan? Gusto mo bang mamatay? Kuya Lin, huwag mo na kaming intindihin. Sa galing sa bilyar, hindi kami sigurado na matatalo. Ang bait naman. Sige, ikaw na ang unang mag-break. Sag, ito lang. Huyu. Mukhang gusto mo talagang maghubad. Ah, halika na. Hubad na. Xiaoyu, di ba marunong kang maglaro? Kanina kasi, sobrang kinabahan ako. Nadulas lang ang kamay ko. Tigilan mo na ang daldal. Hubad na. Ang nipis ng suot nyo, ah. Ilang bola kaya ang kaya nyong tiisin? Tama. Narinig niyo na ba ang pangalan ng kuya ko? Kapag siya na ang kumilos kayo, wala na kayong pag-asa. Tingnan nyo. Kuya, ang galing. Hubad na. Ang galing, ang galing. Ang galing ni Kuya. Hubad. Hubad na. Ano naman ang susunod niyong ihuhubad? Kuya, tama na yan. Tingnan mo sila, wala na silang mahuhubad. Hindi. Ikaw na delivery rider, anong pinakikialaman mo? Kung gusto mong manood ka na lang dyan ng tahimik. Kung di mo naman gusto, ipapaalis kita agad dito. Pero sana naman, bigyan mo sila ng kaunting pag-asa. Bigyan mo sila ng pagkakataon. Kasi kung hindi, lahat ng tao dito sa silid ay parang mga manyakis. Ang lakas ng loob mo ah. Hindi ka na nag-deliver, nanonood ka pa ng naghubad? Gusto ko siyang kalabanin. Pero dapat gusto rin niya akong kalabanin. Dapat gusto rin niya Kasi akong sa galing kalabanin. niya. Sa galing niya. Kaya kung talunin ang 8 o 9 na katulad niya. Ikaw lang. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kung gayon, may lakas ka ba ng loob na kalabanin ako? May lakas ka ba ng loob? Bakit naman kita lalabanan?
May mga babae akong pinapanood dito. Sasama ko sa'yo para maglaro ng bahay-bahayan. Hubad, huwag na magpatumpik-tumpik pa. Kung gayon, ang susunod na hakbang ay paghuhubad na, di ba, mga kapatid? Ang galing ni Kuya Lu. Ngayon, swerte tayo at makakakita tayo ng magandang palabas. Tingnan nyo itong tira na to. Hubad, 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 hubad. Natalo ka kaya hubad na. Ang gandang katawan mo, di ba para ipakita sa iba? Hubad na. Bilisan mo, hubad na. Teka lang, Anong problema mo na naman? Ano ba yan? Hindi pa nahahawakan ng boss namin, ikaw na ang nauna. Kuya Lin, anong ginagawa mo? hindi pa natatanggal ang hikaw, di ba? Tanggalin muna yan. Hindi pa huli para maghubad. Gago, sino ka para sirain ang plano ko? Gusto mo bang mamatay? Kuya Lu, ikaw ang Billiard King. Bakit ka ganyan? Dahil lang sa isang tira, nagrereklamo ka na? Mamaya, maglaro ka ulit na maayos at bawiin mo na lang, di ba? Kuya, nakatingin ang lahat. Hindi sulit ang tirang yan. Sige, maglaro ulit kayo. Mananalo pa rin kayo sa susunod na tira. Kailangan pa rin nilang maghubad. Seg. Kung gayon, bibigyan na lang kita ng isa pang tira. Kuya Lutong, ang ganda ng forma mo sa paglalaro ng bilyar, ang astig. Ikaw na delivery boy ka, niloloko mo ba ako? Kung magkakagulo ka rito, maniwala ka't hindi, pipilayin kita. Gagapang ka palabas dito. Kuya Lu. Naku, nagkakamali ka lang po. Totoo po ang sinasabi ko kanina. Ang ganda talaga ng forma mo sa paglalaro ng bilyar. Kaya naman, hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya napasigaw ako. Sino ba naman ang mag-aakala na makaistorbo pa ako sa laro mo? Sabihin mo nga. Ngayon po ay hari ka na ng bilyar. Hindi mo na dapat tinapansin ang isang tirahan lang. Di ba? Di ba? Kung gayon, bigyan mo na lang sila ng isa pang tira. Tutal, di rin naman sila mananalo. Niloloko mo ba ako at iniisip mong tanga ako? Ulitin ko ang laro. Unahin ko muna silang dalawa, tapos ikaw, dudugin kita at ipapakain sa aso. Kuya Lin, ngayon, anong gagawin natin dito? Kuya Lin, umalis ka na lang po agad. Ayaw na naming madamay ka pa. Paano ba to tatamaan? Kanina, yung lalaking yon, tinatakot lang ako, kaya naging ganito ang bola. Ibabalik ko ang bola sa dati nitong posisyon. Ay. Manadaya ka. Nagkamali ka kanina. Tinayagan ka nang ayusin ulit ang bola. Ngayon gusto mo pa rin galawin ang bola. Hindi ba't halata namang? Halata namang binubuli mo lang. Ang dalawang batang babae. Mga kapatid, Mga kapatid, tingnan nyo ang Billiard King. Mandadaya ang Billiard King. Nambubuli. anong ginagawa mo? Kami na nagde-deliver. May WhatsApp group kami. Ang mga kapatid sa group, nagbi-billiards din. Kung ipopost ko to, ang video na to, at ipasa-pasa pa ng lahat, sa tingin ko, ang negosyo mo, hindi na magtatagal, di ba? Hindi ba't ikaw yung kanina? Ikaw to, hindi mo talaga ako masisisi. Hindi ka nakatutok sa paglalaro ng bilyar. Ginulat lang kita at nawala ka na sa focus. Sa madaling salita, ikaw pa rin yan, kulang sa kasanayan. Bukod pa rito, ang simpleng bola na yan, hindi mo pa rin maipasok. Kung ganun, sa susunod, ang titulong Billiard God, wag mo nang gamitin. Anong sabi mo? Sabi mo simple lang ang bolang yan. Simple. Kailangan mong ipasok ang bolang yan sa pamamagitan ng may kulay na bola, at kailangan pa itong pumasok sa butas. Sabi mo simple. Simple. Isang delivery rider, nagsisimula ng magyabang. Pumunta ka na lang mag-deliver. Kung may pasok mo yan, baligtarin ko ang pangalan ko. Paano mo isusulat ang pangalan mo? Anong kinalaman yan sa akin? Kung maipasok ko ang bolang yan, ang dalawang babaeng yan ay sa akin. Hindi ka ba masyadong sumusobra? Hindi ka ba nangangahas makipaggustahan sa akin? Kuya, huwag kang makipagpustahan sa kanya. Hindi mo rin yan may pasok. Siya, isang hamak na delivery rider lang. Paano naman papasok yan? Seg, pustahan na lang kayo. Nga.
Seg, halika. Tira na. Teka lang. Kanina kasi, ang napag-usapan lang natin, kung papasok yan, isasama mo silang dalawa. Pero hindi ko yata nasabi, kung hindi papasok, anong mangyayari. Sabi ko na nga ba? Si Kuya Lu, napakatalino. Imposibleng-imposible na gagawa siya ng negosyong lugi. Ay naku, kanina lang, umaasa pa ako. Mukhang ang dapat mangyari, mangyayari talaga. Kailangan ko pa ba ng papuri mo? Seg, ikaw na ang magtakda ng patakaran. Kung hindi papasok ang bolang yan, ang braso mo kukunin ko. Hindi. Kuya Lin, umalis ka na lang po. Ang bagay na to, wala naman talagang kinalaman sa'yo. Kaming magkapatid, mag-isip pa tayo ng ibang paan. Kayo. May iba pa kayong paraan. Sa pinakamasama, Kami na lang magkapatid ang magbibigay ng sarili namin sa kanya. Alaga bang kayong magkapatid ang nakakaintindi? Narinig mo ba? May oras ka pa para magbago ng isip. Kung hindi, ang braso mong yan ay sa akin na. Gusto ko rin yung magandang babae na yan. Mukhang ang pagiging bayani ko ngayon ay kailangan ko talagang ituloy. Kung sakaling maputol ang braso ko, sa buong buhay ko, alagaan niyo ba ako? Kuya Lin, huwag ka nang magbiro. Hindi mo siya kalaban. nga, Kuya Lin. Ang lakas talaga ng competitive spirit ko. Ngayon, ang bola na to, kailangan ko talagang kamaan, di ba? Kung papasok yan, kakainin ko mismo. Ang happy delivery. Anong sabi mo? Kung papasok, anong gagawin mo? Ako. Kakainin ko. Pumasok ang bola ni Kuya Lin. Pumasok. Talagang pumasok. Kuya Lin, ang galing mo naman. Hindi. Ikaw. Anong ikaw? Sinasabi mong nandaya ako. Wala ka bang respeto? Hindi ako. Anong ako? Marunong ka bang kumupad sa pustahan? Pwede na ba kaming umalis? Mabait ka pala. Seg. Kung ganun. Maraming salamat, Kuya Lu. Tara na. Maglaro ulit tayo. Nanalo na ako. Bakit pa ako maglalaro ulit sa'yo? Ang sabi ko lang yata kanina ay hayaan silang sumama sa'yo. Hindi ko sinabing papatawarin ko ang kanilang utang. Ikaw talaga, hindi ka talaga maganda kasama. Sige, paano tayo maglalaro? Ayusin mo ang mga bola. Sa larong ito, gawin nating simple. Ang bawat bola na papasok ay 1 puntos. Kung sino ang may pinakamaraming puntos sa huli, siya ang panalo. Ano ang premyo? Ang taya. Kung manalo ka, lahat ng utang nilang dalawa, burado. Kung ako naman ang manalo, Tama na. Hindi ka mananalo. Sino ang unang kitira? hindi ikaw. Paano mo naman nalaman na di ako mananalo, ha? Ako ang unang kitira. Isang tirahan lang, tapos lahat. Kung sa mesa na to, maliban sa puting bola, may iba pang bola, talunan ako. Hindi. Ang laki ng yabang mo, Seg. Kung may matirang 1 bola sa mesa na yan, ngayon, isasama ko silang dalawa. Bukod pa rito, pati ang 2 braso mo, kukunin ko rin. Kuya Lin, huwag kang makipagpustahan sa kanya ng ganyan. Anong kinakatakutan mo? Panoorin mo ng mabuti. Ano ang ibig sabihin ng isang tiyahan lang, tapos lahat? Kuya, di pa ako nakakatira. Kuha. Masyado kang maaga nagsalita. Di bilisan mo at tumira ka na. Ano pang hinihintay mo?
Alam ko na. Gusto mo ba akong takutin? Kuya Lin, baka wag ka na lang maglaro. Isang tirahan lang tapos lahat. Masyadong maliit ang posibilidad niyan. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan para mabayaran siya. Nakita mo ba? Kahit ang dalawang kapatid mo, di ka pinaniniwalaan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng isang tirahan lang, tapos lahat. Happy delivery. Panoorin nyo lang ng mabuti. Ikaw na ganyan, gusto mo pang isang tirahan lang, tapos lahat. Napaka-impossible. Ano nang pinagmamalaki mo? Ang confident mo, isang tirahan lang, tapos lahat pa. Kung kaya mong isang tirahan lang, tapos lahat. Kung kaya mong isang tirahan lang, Kakainin ko tapos lahat. mismo. Kakainin mo ano? Sabihin mo. Pumasok na naman. Bakit ang galing niya? Pumasok ka. Dapat pumasok ka. Sino ba talaga siya? Siguradong di papasok ang bola. Kahit ang kuha namin, di kaya ang isang tirahan lang, tapos lahat. Paano naman magiging mas magaling ang isang delivery boy kaysa sa kuya namin? Nga. Pumasok na, yaw-yaw. Pumasok na, Kuya Lin. Ang galing mo naman. Hindi to possible. Yung delivery rider na to, mas magaling pa talaga sa kuya. Palo na, tanggapin na lang. Seg. Di ko na kailangan yung pera. Dalhin ninyo sila. Dalhin ninyo sila. Siege. Mabuti naman at may respeto ka. Tara, Sandali lang. Kuya Luke. Hindi ka ba babawin yung sinabi mo? Hindi. Gusto ko sanang maging master ko kayo. Ituro nyo sa akin ang paglalaro ng billiards. Wala akong oras ngayon. Pag-usapan na lang natin to sa ibang pagkakataon. Kuya Lin, hintayin mo ako. Bakit kayo laging sumusunod sa akin? Nasa bahay na ako, kaya naman, gawin nyo na lang yung dapat nyong gawin. Kuya Lin, salamat sa pagpanalo mo sa amin. Maliit na bagay lang yan. Kung wala na kayong kailangan, umuwi na kayo agad. Ito, Kuya Lin, nanalo ka sa amin. Gusto naming maglingkod sa'yo bilang kabayaran. huwag na lang siguro. Sa totoo lang, May isa pa kaming bagay na gusto naming ipatutulong sa'yo. Ano yon? Di ba pwede nyo na lang sabihin? Di pwede. Kailangan ka muna naming bayaran bago namin sabihin. Kuyaw, tara na. Teka, anong ginagawa nyo? Kuya Lin, hintayin mo kami. Sandali lang. Kayo. Kuya Lin, baka naman nandidiri ka sa aming dalawa? Paano naman mangyayari yon? Ako. Ako, huwag na lang siguro. Ako. Nandidiri ka pa rin sa amin. Di ako nandidiri. Kung di ka nandidiri, edi sige na. Simula ngayon, kaming magkapatid ay sayo na. Ako. Engaged na ako. Hindi ko yan kaya. Hindi yan. Hindi ka pa ba kasal? Kuya Lin, nakikiusap ako sa'yo. Tanggapin mo lang kaming magkapatid. Talaga kaming.
Hindi na makakabangon. Hindi, ano ba talagang nangyari sa inyo? Sabihin nyo na lang direkta. Kung kaya kong kulungan, tutulungan ko. Ang tatay ko po ay nasa ospital pa rin. Kulang pa po ng 300,000 para sa operasyon. Pero kaming magkapatid, hindi po namin kayang kitain yan. Sa galing mo sa bilyar, siguradong matutulungan mo kami. Basta handa kang tulungan kami. Kaming magkapatid, susunod na kami sa'yo. Kuya Lin, basta handa kang tulungan kami. Kaming magkapatid. Handa kaming ibigay ang sarili namin sa'yo. 300,000. Isa lang akong delivery rider. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Bilyar. Ang pinakaabangang billiard competition ay malapit nang magsimula. Maging ang pamilyang Long o ang pamilyang Zeng ay naghahanap ng mga manlalaro. Nag-aalok pa nga sila ng malaking halaga. Basta si Kuya Lin. Kung handa kang lumaban, matutulungan mo kami. Wala akong interes sa dalawang pamilyang yan. Pero, pwede rin naman ganito. Kuya Lin, ano to? Ito ang mapa ng mga billiard hall sa lungsod ng Jiangbei. Sa lungsod ng Jiangbei, mayroong 320 billiard hall. Sa lahat ng yan, ito ang pinakamadilim. Lahat ng pumupunta sa kanila ay nagkakaroon ng malaking utang. Dito tayo pupunta. Kuya Lin, paano mo nalaman yan? Narinig ko, ang may-ari ng billiard hall na yan, si Boss Hong, ang palayaw ay Blade King of the North. Hindi lang siya ang pinakamagaling sa billiard sa Jiangsheng, kundi kilala rin siya sa mundo ng underworld sa Jiangbei. Siya ay isang malaking tao na may koneksyon sa lahat ng panig. Hindi natin siya kayang kalabanin. Para kumita ng 300,000 ng isang beses, ito lang ang paraan. Wala ng oras, bilisan na natin. Billiard Club No. 7. Umalis ka na. Sa susunod na makita kita, bubugbugin kita. Huwag kang mapakita ulit sa akin. Kuya Lin, natatakot ako. Kuya Lin, paano kung bumalik na lang tayo? Anong kinakatakutan mo? Tara na. Ito. Hoy, anong gusto mong gawin? Mula nang pumasok ka, TSK, ay ka na lang. Gusto mo ng gulo, di ba? Kung di ka magaling maglaro, hindi ba ako pwedeng magbigay ng sarili kong opinyon? Hindi ako magaling maglaro. Sa buong lungsod ng Jiangbei, di ka ba nagkatanong-tanong? May mas magaling pa ba sa akin? Putulin ang mga kamay at paa niya, tapos itapon sa labas. Kuya Lin, anong ginagawa mo? Sandali, huwag kang magmadali. Di ba sinabi mo sa lahat na kung sino man ang makakatalo sa iyo sa billiard table, makakakuha ng 300,000? Boss Hong, mukhang di pagising ang batang to. Ang delivery boy, nakahawak na ba ng bola? Nagyayabang lang yan, di ka ba magwiwi para tingnan ang sarili mo sa salamin? Ang kinikita mo sa isang taon, sa pagde-deliver mo, di pa sapat para sa pangkamot ng ngipin ng boss namin. Bakit di siya nangangahas makipagpustahan sa kin? Kung ganyan ang mga salita mo, na ipinagkakalat mo na, huwag kang bumawi ngayon. Kasi kung kumalat yan, saan mo ilalagay ang mukha mo, Boss Hong? Itatapon mo na lang sa sahig. Ano? Hindi ako nangangahas. Gusto mong makipaglaban sa akin. Kung gayon, sundin mo ang mga patakaran ko. Kung matalo ka, kailangan mong iwan ang kanang kamay mo dito para sa akin. Kuya Lin, tama na po. Huwag na po tayong magpakadelikado. Ang 300,000 na yan, mag-isip na lang po tayo ng ibang paraan para makalikom. Kuya Lin, sobrang delikado po niyan. Paano po kung may mangyaring masama? Ano po ang gagawin natin? Sabi ko na nga ba, nagkapanggap ka lang dito. Para lang pala mapahanga ang dalawang babae. Pero mali ang napuntahan mo. Okay lang, huwag kang matakot. Kung mawala ang kaliwa, okay lang. May kanan pa naman tayo, di ba? Pareho lang gamitin ang kanan ko. Ang galing naman. Yung dalawang babae sa kabi mo, magaganda naman. Pag na-chop ko na ang kamay mo, akin na sila. Kailangan mo muna akong talunin bago mo yan sabihin. Ang galing ng rules mo. Nakaka-excite. Gusto ko yan. Sige na, simulan na natin. Huwag kang magmadali. Kung gusto mo talagang makipaglaro sa akin, dapat mong ipakita muna sa akin ang galing mo.
Kailangan mong ipasok ang pulang bola sa butas ng Black 8 sa likod na poke. At huwag mong galawin ang Black 8 kung di mo kaya. Wala kang karapatang makipaglaro sa akin at ang kamay mo, akin na rin. Ang galing naman. Kuya Lin, sobrang hirap nito. Sinadya nilang gawing imposible para sa'yo. Baka wag na lang natin subukan. Pwede pa naman umalis ngayon. Gusto lang nilang lokohin ka. Kuya Lin, paano mo naman magagawa yan? Huwag ka pong magpadalos-dalos. Huwag na po nating kunin ang 300,000. Mas mahalaga ang buhay mo. Akinggan mo nga. Itong dalawang babae mo, mukhang may alam naman. Hindi tulad mo na walang alam sa mundo. Bata ka pa. Ang tigas pa rin ng dila mo hanggang ngayon. Sage, gusto niyo nang umalis ngayon, di ba? Huli na. Kuya Lin, pakiusap. Huwag ka nang magpakabayani. Huwag na nating kunin ang 300,000. Sige na, umalis na tayo. Umalis na tayo ngayon. Ayos lang. Magtiwala kayo kay kuya. Madali lang yan. Hoy, bata ka, hindi mo ba inalam na ang larong ito ay paborito ng amo ko? Ang galing niya rito, sa loob ng maraming taon, 3 pa lang ang naglakas loob na hamunin ang amo ko. At ang nangyari sa huli, natalo silang lahat ng amo ko. Tayo ko sa'yo, huwag ka nang magsayang ng oras. Para hindi na tayo mapahiya mamaya kapag nagmamakawa tayo. Napakahiya yun, tama. Bini-bini. Wala na ba tayong ibang paraan? Kailangan ba talaga nating puntahan si Boss Hong, ang Blade King of the North? Kung hindi natin mahanap ang Kanglong Kisu, ang tanging makakaresolba ang sitwasyon ay si Boss Hong na sinasabing walang kalaban sa buong Jiangbi sa isang tirahan lang. Pero, paano kung si Boss Hong ay pumayag sa harapan natin, pero sa likod natin ay sinisiraan tayo? Kung ganon, hindi na natin siya mapipigilan. Alam ko. Kasalukuyan tayong naglalakad sa alambre. Kung susugal tayo, may pagkakataon pa tayong manalo. Kung hindi tayo susugal, mapapanood lang natin ang kumpanya na lamunin ni Zheng Chuan. Kahit ako, mapipilitang magpakasal sa kanya. Gusto ko ring humanap ng mga taong mapagkakatiwalaan at maasahan para makipagtulungan. Pero ang mga taong yon, wala namang kakayahan. O kaya, ayaw lang makisali. Umaasa na lang ba tayo kay Boss Hong? Pero narinig ko na ang billiard god ay may tagapagmana na nagpatuloy ng kanyang galing. Nagpadala akong tao para hanapin siya. Sa ngayon, wala pa ring balita. Nagtagumpay talaga si Kuya Lin. Ang galing mo talaga. Kuya Lin, alam kong kaya mo. Alam ko na. Paano mo nagawa yan? Gago, anong swerte yan? Ang delivery boy na to, ganun na lang kadali sirain ang laro ng boss namin. Kung swerte lang yan. Kayong dalawa, Subukan niyo ang gawin. umalis ka diyan. Bata. Inaamin ko, may ibubuga ka nga. Pero, iyon lang ang magbibigay sa'yo ng karapatang makipaglaban sa akin. Hindi ka pa nananalo. Hindi lang ako may ibubuga, marami akong ibubuga. Happy delivery. Marami akong ibubuga. Happy delivery. Happy delivery. Kailangan kong umihi. Kailangan kong umihi. Mauna na ako para mag-cut. Happy delivery. Siguraduhin mong handa na ang 300,000 pesos mo. Ha? Baka mamaya mag-back out ka pa. Hintayin mo ako. Hintayin mo. Kunin mo na ang pera ko. Bakit ka nandito? Lin Zeng, ang aking amo, kinansela na ang kasal ninyo. Kung patuloy kang susunod na parang multo, ipapabalik ko ang mga binti mo. Hindi ba kayo marunong umintindi? Anong multo? Nauna ako dito. Baka naman may gusto ka sa akin. Alam mong nandito ako, kaya sinadya mong pumunta para makasalubong ako. Huwag kang masyadong magyabang. Ang asong mabait, di humaharang sa daan. Umalis ka sa daan ko. Pasensya na, naihiyan ko ang kamay ko. Lin Zheng, malinaw na ang sinabi ko sa iyo noong nakaraan. Ang kasal natin, walang saysay. Kahit anong gawin mo, hindi kita magugustuhan. At saka, ikaw at ako ay hindi magkapareho ng mundo. Inapayuhan kita, kalimutan mo na yan agad. May problema yata sa utak mo. Bini-bini, gusto mo bang magpahanap ako ng kao para turuan siya ng leksyon? Huwag na. Nandito tayo para sa mahalagang bagay. Basta di niya lang gambalain ang ating mahalagang bagay. Hayaan mo na siya.
Ngayon, titingnan ko kung anong kaya mong gawin. Siege na. Ikaw muna. Natatakot ako na kung ako ang mauna. Wala ka ng pagkakataon mamaya. Huwag ka nang magsalita pa. Ang tagal mo nawala, akala ko hindi ka nababalik. Nandito ang pera. Halika. Ang galing mo, kuya. Isang teya, 2 bola. Ano yan, kalokohan? Hindi ko lang nakontrol na maayos ang lakas kanina. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang mas matindi pa. Gaano katindi? Ang tirang yan, ibinunyag na ang level mo. Hindi. Magaling ka, bata. Mamaya, pag natalo ka, tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. CCN 5, opisyal na mesa ng professional na Chinese Billiards Competition. Ang galing mo, kuya. Sa isang tira lang, naipasok mo ang 4 na color balls. Kahit ang billiard god, mahihirapan gawin yan. Di ba? O, ano? Ngayon, alam mo na kung bakit ka matatakot, di ba? Isang bola na lang at ang black 8 ang natitira. Tirahin mo. Sigurado akong di mo yan maipasok. Sinasabi ko sa'yo, binibiro mo ba ako? Kung ang ganitong tira, hindi ko maipasok, isa akong tanga. Kuya Lin, napakadali naman ng tirang yan. Kahit ako, kaya kong ipasok yan. Lalo na si Boss Hong. Nga, Kuya Lin, napakadali naman ng tirang yan, di ba? Hindi pa nga ako nakatira, pero matatalo ka na sa akin. Ito, anong nangyayari dito? Ang ugali mo sa paglalaro ng billiards, napagdesisyonan na, siguradong di mo yan papasok. Sa anggulo pa lang ng hawak mo sa tako, sa lakas ng tira mo, alam ko nang talo ka na. Lin Zeng, laban. Ipakita mo ang iyong one-shot clear. Clear. Ano ang clear? Ang gulo-gulo, paano ko yan lilinisin? Siege na. Gusto mo pa ring mag one-shot clear, di ba? Siege, bibigyan kita ng pagkakataon. Tingnan natin kung paano mo ako tatalunin. Seg. Sa wakas, ako na. Napagod na ako sa paghihintay. Si Boss Hong po namin ay kasalukuyang tinatanggap ang isang hamon. Pwede po kayong maghintay muna sa waiting area. May naahas na hamunin siya? Tingnan natin. Lin Zeng. Talo na siya. Bata, ikaw ang gumawa niyan, di ba? Huwag kang manisi ng iba. Ete, paano na yan? Ang larong ito, walang makakaresolba maliban sa nawawalang billiard god. Walang makakaresolba maliban sa nawawalang billiard god. Tama. Ayoko sa'yo. Mas mabuting sumuko ka na lang agad at iwan mo ang kamay mo dito. Subukan mo. Di mo ba malalaman kung kaya bang buwagin? Ito ang sikretong teknik ng billiard god. Ang pinakamahusay na galaw mula sa Kanglong Kisu. Kanglong Kisu. Hindi ba't ang pinakamahusay na galaw ng billiard god na ito ay matagal nang nawala? Hindi ko talaga inakala na magkakaroon pa ako ng pagkakataong masaksihan ang pinakamahusay na galaw ng billiard god noon na muling lumitaw. Lin Zeng, bakit mo alam ang Kanglong Kisu? Kapatid, kung sinabi mo lang sana na alam mo ang Kanglong Kisu, di sana kinuha mo na lang agad ang 300,000 na yan, hindi ba? Bakit kailangan mo pa akong pahiyain sa harap ng lahat, hindi ba? Ngayon, itong 300,000, pwede na naming kunin, di ba? Tama naman. Kunin nyo. Gamitin nyo yan para ipagamot ang katay nyo. Kuya Lin, hindi namin alam kung paano pasasalamatan kayong magkapatid. Salamat sa'yo, kailangan ka na lang naming bayaran ng aming sarili. Huwag. Pwede rin kayong sa susunod na buhay, maging baka o kabayo,
para bayaran ako. May kasunduan na ako sa kasal. Alam kong may kasunduan ka sa kasal. Pero mayroon ba siyang kaming magkapatid? Maganda ba siya? Mas bata ba siya sa amin? Bilisan nyo, ipagamot nyo na ang katay nyo. Huwag na kayong magsalita pa. CJ, kung gayon, kami ng kapatid ko, hihintayin ka sa inuupahan mo, ha? Huwag kang magkamali. Wala akong anumang relasyon sa kanilang dalawa. Gusto ko lang malaman, bakit mo alam ang Kanglong Kisu? Anong Kanglong Kisu? Anong sinasabi mo? Wala akong maintindihan. Ang galaw na ginamit mo para talunin si Boss Hong kanina ay ang Kanglong Kisu. Isa sa mga sikretong galaw nito. Ah, yun ba? Ako lang ang nakaisip niyan. Pinag-aralan ko lang. Wala yang kinalaman sa sinasabi mong Kanglong Kisu. Ang ugali niya. Ano siya magiging tagapagmana ng billiard god? Marahil, nagkamali akong tingin. Pero yung galaw kanina, ano ba talaga yon? Nagkataon lang yon. Kung mayroon talaga siyang tunay na galing, kailangan pa ba niyang mag-deliver ng pagkain? Tama nga. Ano ba talaga ang iniisip ko? Ang isang lalaking tulad niya, paano magkakaroon ng tunay na galing sa katawan niya? Hindi ba? Ang Kanglong Kisu, anong koneksyon niya doon? Wala siyang iba kundi isang basura na hindi kayang umangat. Umuwi na tayo. Naku po. Ang lugar ng mga villa na to, sobrang liblib naman. Hindi lang tao ang wala. Pati anino ng multo, wala rin. Tumawag na ako, walang sumasagot. 3 oras 22 minuto yem. Tumawag na ako, walang sumasagot. 3 oras 22 minuto yem. Nakakainis. Nagbigay ng 7.7 yuan na tip. Nagbigay ng 8.88 yuan na tip. Pero, dahil sa customer na nagbigay ng tip, kaya ko pa namang magtiis. Talagang namangha ako. Ang dami ko nang nai-deliver. Pero ngayon lang ako nakarating sa mayaman na lugar. Sino kaya to? Ang ganda ng bahay. Pero nag-o-order pa rin ng delivery. Hindi pwede. Ang mga malalaking customer ay may kakaibang ugali. Paano kung may mayamang babae na magkagusto sa akin at gusto akong paglaruan? Anong gagawin ko? Ako, hindi ko pwedeng hayaang mabighani sila sa aking gwapong mukha. Hello. Delivery. Ang sarap maging mayaman. Ang gaganda ng mga babae dito. Kung araw-araw silang nakapaligid sa akin, gaano kaya ako kasaya? Hello. Saan po ang daan papunta sa billiard room? Say. Salama. Alagang hindi pwede. Kung wala ang Kanglong Kisu, ako lang. Hindi ko talaga matatalo si Zhao Yuanlong. Siya yan. Hello. Delivery. Hello. Nandito na ang delivery mo. Ilagay mo na lang dyan. Di mo ba nakikita na busy ako? Miss, ang init naman ng ulo mo. Ang init ng ulo mo, baka di ka makapag-asawa niyan. Nagde-deliver ka lang naman. Bakit ang misteryoso mo? Baliw. Huwag mo na lang intindihin. Saan ko ilalagay ang delivery mo? Sa bibig mo na lang, okay? Sana sinabi mo agad. Direktang benta ng prutas. Anong ginagawa mo? Kakain ng delivery ko. Miss, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Di masarap ang delivery na yan. Huwag ka nang umorder ulit. Kinakabangga mo ako, di ba? Mag-ingat ka, baka bigyan kita ng bad review. Miss, huwag ka namang masyadong kuripo. Tuturuan na lang kita mag-billiards. Ikaw, tuturuan mo ako? Ikaw? Isang delivery boy lang, walang kwenta, parang si Linjeng. Marunong ka mag-billiards? TSK. Dito sa maliit na dalagitang to, naging ano ako, simbolo ng isang bastos. Ano bang meron diyan? Billiards lang yan, kaya nang may kamay. Alam ko na, nagmamayabang ka lang. Wala kang kakayahan. Anong ginagawa mo? Ipapakita ko sa iyo ang paglalaro ng billiards, kaya ba nang may kamay lang? Kumusta? Kaya ba na may kamay lang? Parehong delivery rider.
Bakit ang laking agwat? Linzeng, isa ka ang walang kwenta. Kung may ganyan kang kakayahan, kahit delivery rider ka pa, di kita pandidirihan. Huwag kang tulala diyan. Kumusta? Magbibigay ako ng 1,000,000 kung tuturuan mo ako. Ako naman. Di masyadong interesado sa pera. Di interesado sa pera? Saan ka interesado? Baka naman gusto mong, Ang talino mo rin pala. Gusto kong hawakan ka. ikaw, Ano? Ayaw mo. Kung ganun, wag na lang. teka! Sige, hawakan mo na. Ituturing ko na lang na kinagat akong lamok. Sige na. Tuturuan na kita. Yon lang? Bakit? Hindi ka pa kontento. Bilisan mo, turuan mo ako. Sige. Kung ganun, isa lang ang ituturo ko sa'yo. Pero kung matututo ka o hindi, depende na yan sa talento mo. Jianxin Delivery. Ang galaw na ito, parang Kanglong Kisu. Ang galaw na ito ay tinatawag na Crescent Moon Blade. Ito ang pinasimpleng bersyon ng Kanglong Kisu. Ganoon pala. Ang dami mong gusto. Hinawakan lang ang pisngi. Gusto mo nang ituro ko pati ang sikretong galaw. Susubukan ko. Mali ang paggamit mo ng lakas. Halika, tuturuan kita. Bakit ang paggamit mo ng lakas ay lalong nagiging mali? Pati ang posisyon mo, di rin tama. Hindi. Bakit ka nangingini? Siyempre, dahil yakap mo ako. Kailangan mong magsanay ng maayos. Mag-focus ka. Ako. Magsasanay ako ng maayos, di ba? Tama. Kailangan dahan-dahan lang sa chow. Ganito, para di madulas ang key stick pag tinira mo. Ha? Naintindihan mo ba? Anong silbing magaling na pag-chalk? Kung di ko naman matutunan ang Crescent Moon Blade, alunan pa rin ako. Huwag kang magmadali. Sa billiards, kailangan kalmado ka. Mahinahon. Kailangan mong damhin ng maigi ang pakiramdam ng pagtira. Kailangan mong maging isa sa key stick. Ha? Ang tao ay ang key stick. Ang key stick ay ang tao. Aging isa sa cue stick, kung saan mo ituro, doon tatama. Susubukan ko. Ito. Hawakan mo ang key stick gamit ang kanang kamay mo. Ha? Ilagay mo ang kaliwang kamay mo dito. Tama. Tapos, tira. Tapos, targetin mo. Pasok! Natuto ka na ba? Turuan ulit kita ng isang galaw. Backspin. Paano yan? Ikaw muna. Umakyat ka. Kailangan ba talagang ganun kataas ang pagkakayakap? Hawakan mo ng mahigpit ang tako. Di mo natamaan. Ayos lang. Magaling ka na. Anong ginagawa mo? Gusto mo kong halikan? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang sumobra, ha? Ano naman kung halikan? Di naman mababawasan ang laman ko, di ba? Ganito na lang. Kung tuturuan mo pa kong isang galaw, papayagan kitang halikan ako. Ganda, ikaw pa rin. Happy takeout. Ganda, ikaw pa rin. Happy takeout. Ang sakim mo, happy takeout. Hindi pa ba sapat ang isang galaw? Hindi pa ba sapat ang isang Ituturo mo galaw? ba o hindi? Sige. Dahil sa mayroon kang paggalang. Tuturuan lang kita ng isang galaw. Ang galing! Sige, tuturuan ulit kita ng isa pa. Ang pagkubli sa langit. Bago mo matutunan ang pagkubli sa langit, kailangan mo munang ipikit ang iyong mga mata. Bakit? Hindi kaya gusto mo samantalahin ang pagpikit ko para gumawa ng masama? Paano naman mangyayari yan? Disente akong tao, huwag ka nang magtanong. Ipikit mo muna ang mga mata mo. Nakapikit na. Ano na? Alam ko na talagang may masama kang balak. Magkikita pa ba tayo sa susunod? Hindi na. Kailangan ko nang umalis. Malapit na mag-overtime ang order ko. Nang hindi niya alam kung sino ako. Medyo cute siya. Pero, ang babaeng tulad mo, hindi ko pwedeng tanggapin. Sino naman ang tumatawag sa akin sa oras na to?
Hindi kaya si Long Wan King ay nakahalata na sa pagkatao ko. Zhao Haonan, bakit ka tumatawag sa akin? Maestro, tulungan niyo ako. Alo ka. Ngayon, si Zhao Mengmeng, akin na siya. Kayong dalawa, dalhin niyo siya sa kwarto ko. Huwag kayong lalapit. Kuya, Kuya Ma, pakawalan mo na si Mengmeng. Kung di talaga pwede, ako na lang, Kuya Ma. Ikaw? Akala mo ba gusto ko ng lalaki? Dali, dalhin niyo na siya. kuya, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Punyeta ka. Tara, Mengmeng. Hello, Master. Dali, iligtas mo kami ni Mengmeng. Baka naman nagsusugal ka na naman? Kuya Lin, dali, iligtas mo ako. Ayaw kong may ibang makatulog sa akin. Nasaan kayo? Royal Road No 4 Billiard Hall. Say, darating ako sa loob ng 5 minuto. Boss. Ayaw magbayad ng batang, yan matapos matalo sa laro. Sinipa niya ang aking ari, at dinuro pa ang aking mata. Boss, kailangan mo akong ipagtanggol. Ano? May ganyan palang nangyayari? Kumain ka ba ng puso ng oso at abdo ng leopardo? Kuya. Sa totoo lang, ako. Ikaw lang? Gusto mo pang guluhin ang boss namin? Hindi mo ba tinanong kung sino ang kasama ng boss namin? Sino? Siya. Siya ang kampiyon ng Billiard Championship sa probinsya ng Binghai. Si Zhao Ling ng pamilyang Zhao. Malakas na parang dragon. Zhaoling ng pamilyang Zhao. Kuya, Zhao Haonan, ngayon, hindi lang ang 200,000 na utang mo ang ibibigay mo, kundi pati na rin. Ang babaeng yan, pagsisilbihan ako buong gabi. tao ako ni Kuya Lin. Malapit na siyang dumating para iligas kami. Kuya, patawarin mo na kami. Sinaktan niyo ang tao ko, tapos gusto niyo akong palayain kayo? Ngayon, kung dadaan ka sa ilalim ng aking hita, dumaan ka diyan, papakawalan ko kayo. Ikaw. Huwag mo kaming masyadong apihin. Apihin? Masyado? Hindi pa na masyado. Kuya, Anong ginagawa mo? bitawan mo ako. Bitawan mo ang kapatid ko. Kuya, Dadaan ako. Huwag mong hawakan ang kapatid ko. kuya. Wag. Wag. Kaninong order to? Sa akin. Sa atin na to. Anong tawag mo sa akin? Eh, Tinawag mo akong Ed? kung hindi ete, ano? Tita, Tititita mo mukha mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ang lalaki dito. Kuya Lin, sa wakas, dumating ka para iligas kami. Master, walang kwenta. Puro kahihiyan lang ang dala mo sa akin. Ngayon, kailangan mo akong, si Sungming, para protektahan sila. Zhao Haonan, naghanap ka ng isang delivery rider para iligtas ka? Baliw ka na ba? anong masama sa delivery rider? Sasabihin ko sa'yo, kahit pagsama-samahin niyo pa, di kayo ubra sa master ko. Hindi kayo kalaban ng master ko. Sex. Ngayon, titingnan ko talaga kung paano ang isang delivery rider ay magiging master ng iba. Sinong nagsabi na ang isang delivery rider ay di pwedeng maging master niya? Ikaw lang, marunong ka bang mag-billiards? Alam mo ba kung paano mag-pre? Siyempre marunong ang master ko. Sasabihin ko sa'yo, ang master ko, pag nilabanan ka, kailangan lang niyang gamitin ang 1% ng lakas niya. Kalokohan. Kung matatalo ako ng delivery rider na yan, magpapalit ako ng apelido sa kanya. Wala akong anak na parang bakla tomboy na tulad mo. Ikaw na delivery rider, nang asar ka ba? Ang galing. Ikaw ba yan?
Gagamitin mo yung toothpick para makipag-billiard sa amin? Anong problema sa toothpick? Sinong nagsabing toothpick? Di pwedeng gamitin sa paglalaro. Ikaw ba yung unggoy na inanyayahan para magpatawa? Gagamit ng toothpick para makipag-billiard sa akin. Nakakita na ako ng mayabang, pero di pa ako nakakita ng kasing mayabang mo. Kaya ba ng toothpick mo na tamaan ang bola ng billiards? Para sa inyo, sapat na ang isang toothpick. Nagpapanggap lang yan. Wala namang dapat ipagtaka. Kuya Lin, anong klaseng galing yan? Di ko pa yan nakita kailanman. Puno ng lakas. Ang batang to, di basta-basta. Anong ginagawa mo? Maglaro ka na. Gagamit pa ng toothpick para maglaro ng billiards. Nakakatawa talaga. Gab, ang toothpick niya, talagang pinatalsik ang bola. Marunong ka ba talagang mag-serve? Pasensya na. May nang insulto lang sa akin. Nanginginig ang kamay ko. Nasaan ang buhok mo? Ang buhok ko? Ako. Nasaan ang buhok mo? Ay, kalbo ka pala. Sa huli, ikaw pala. Talagang lalaki ka. Ang bata mo pa. Bakit? Kalbo ka na? Sobrang stress lang sa buhay kamakailan. Aw, bunot ako ng bunot ng buhok. Naubos na. May kakilala akong hair transplant specialist. Sobrang galing niya. Magpa-hair transplant ka sa kanya. Sigurado ako, pagkatapos ng 3 araw, masasaksihan mo ang himala. Halika. Huwag kang mahiya. Ikaw. Pati ikaw. Nangahas na pagtawanan ako. Ikaw. Ikaw talaga ang may alam, bata. Kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, dapat may berde sa ulo mo. Ang lakas ng enerhiya. Ang taong to, hindi ordinaryo. It's Zhao. Isa lang siyang delivery rider. Paano siya magiging magaling sa bilyar? Ito, sigurado akong hula-hula lang niya yan. Huwag mo nang intindihin kung hula-hula lang yan. Ang laban natin, pwede na bang simulan? Kung manalo ako sa iyo, kailangan mong palayain ang aking alagad at si Meng Meng. Isang delivery rider lang na tulad mo. Nangahas pang lumaban sa akin? Nakakatawa ka talaga. Di ka ba natatakot na matalo ka ng husto? Di ako matalo. Ikaw ang matalo. Ang yabang mo talagang bata ka. Ngayon, tatalunin kita ng husto. Pagkatapos, gagawin kitang tagahugas ng paa habang buhay. Kung manalo ka sa akin, huwag ka nang magsalita na magiging tagahugas ng paa mo ako. Kahit maging hair transplant specialist mo pa ako. Pero, kailangan mo munang talunin ang laro kong ito. Ang isang simpleng 4 na mukha ng pagtambang, di ako mahihirapan diyan. Mas yaw siyan. Panorin mo. Ang galing ni Kuya Ma. Ginagamit niya ang spin shot para direktang talunin ang 4 na mukha ng pagtambang. Ayos, mas yaw siyan. Ilang buwan na tayong di nakita. Gumaling ka na sa bilyar. Salamat sa magandang pagtuturo ni Kuya. Nasira mo ang 4 na mukha ng pagtambang ko. Hindi pa yan may tuturing na tunay na galing. Ngayon, sisimulan ko na ang bangungot ninyo. Anong klaseng laro na naman yan? Ang tawag dito ay 10 mukha ng pagtambang. Ginawa yan para sirain ang iyong paikot na tira. Ano ba yan? Anong 10 mukha ng pagtambang? Walang makakaresolba niyan.
Sabi ko na nga ba, wag mo nang kamutin yang kalbo mong ulo. Kahit kamutin mo pa yan, wala ka pa rin kahit isang buhok sa ulo mo. Ikaw, sobra ka nang nang aapi. Ang 10 mukha ng pagtambang na yan, wala ba talagang makakaresolba? Ito, bawat daan ay nakaharang. Maliban kung marunong ka ng 5-pointed star kill. Kung hindi, mahiyap itong sirain. 5-pointed star kill? Hindi ba yan ang natatanging galaw na alam lang ng billiard god? Billiard God. Etma. Sabi ko na nga ba, talo ka. Ang larong to, ako ang sisira. Naku. Ang haba ng binti niya, parang 2 metro. Tapos ka na. Si At Zhao ko ay ang kampiyon ng Provincial Championship. Ang mga mumunting trick mo, para sa kanya, ay paangkagat lang ng langgam. Sandali lang ha. Pero pag di mo nasira ang laro ng master ko, ang larong to, nagkasundo na tayo, papayagan mo kaming umalis. Isang delivery boy, naglakas loob na makipaglaban kay Ate Zhao ko. Panaginip lang yan. Kung manalo kayo kay Zhao Ling, hindi lang kayo papayagan kung umalis, kundi ang 200,000 ni Zhao Haonan ay libre na lahat. Sige, usapang lalaki. Pero nagkasundo na tayo. Kung sino man ang bumawi, ikaw, hindi ikaw, ay tataba ng 100 kilo. Hindi na siya kampiyon ng Provincial Championship. Kahanga-hanga ang teknik na yan. Ang larong ito. Sinira ko. Sa edad mong yan, kaya mo nang makabisado ang 3 kalon ng engkantado. Hindi masama. Pero ikaw, hindi mo pa rin ako matalo. Ako, si Ate Zhao, isang tira na lang at matatalo na kita. Akala mo ba ikaw ang reincarnation ng billiard god? Kaya mong mag one shot clear? Kahit elementary student kaya yan. Nakakita na ako ng mayabang. Pero hindi pa ako nakakita ng kasing yabang mo. Bata, baka hindi mo alam kung anong sitwasyon ngayon. Ha? Ito ang 3 imposibleng laro ng pamilyang Zhao ng probinsya ng Binghai. Sa ilalim ng peder na guguho. Hindi lahat ay patay na laro. Mayroon pa ring pag-asa. Puro ka lang salita. Ang mga sinasabi mo, sabihin mo yan pag natalo mo na ako. Hindi ka ba natatakot na maputol ang dila mo sa hangin? Ako kasi, hindi lang ako marunong magyabang. Kaya ko ring hipan ka pa uwi. Ikaw, gago ka. Kayo, wala na kayong pag-asa. Happy delivery. Ito. Isang ikot, 2 ikot, 3 ikot, Ang puting bola na yan, bakit hindi pa rin humihinto? 520 ikot. Anong klaseng banal na teknik na naman yan? Ang tawag sa galaw na yan ay Magic of Love Spinning Round and Round. Sige, gayahin mo kung kaya mo. Ha? Anong pangalan? Hindi ka ba, ha? Magic of Love Spinning Round and Round. Pag-ibig, pag-ibig. Magic of Love Spinning Round and Round. Ito ay impossible. Imposibleng may sinumang makakatalo sa aking sa ilalim ng pader na guguho. Maliban kung siya ang billiard god. Kung hindi, imposibleng manalo sa akin. Magic of love spinning round and round. Master, ang banal na teknik na ito, ituro mo sa akin, ha? Master. Gusto mong matuto, ha? Pagkatapos kong ituro sa'yo, pupunta ka na naman sa sugal sa bilyar, hindi ba? Hindi. Hindi na po, Master. Hindi na po. Talo na po ako. Talo. Kahit si Zhao Ling, talo. Huwag mo nang hilahin. Makakalbo ka na niyan. Malaki ang pressure, Ayon sa pustahan. Dahil talo kayo, alis na kami. Kuya, ang pinsan mo, hindi ba siya galing sa isang sikat na pamilya ng bilyar? Ang galing niya sa bilyar. Siguradong kaya niyang talunin, yang delivery guy na yan. Nga, nakalimutan ko na nga. Tatawagan ko na ang pinsan ko. Hello, pinsan. Nakatagpo ako ng isang master. Kahit ang sa ilalim ng peder na guguho, nalutas niya. At gumamit pa siya ng isang galaw na hindi ko pa nakita kailanman, ang Magic of Love Spinning Round and Round. Ano? May ganoong tao pala. Nasaan siya? Royal Road No. 4 Billiard Hall. Darating ako sa loob ng 3 minuto. Sige. Darating na ang pinsan ko. Siguradong di mo siya matatalo. Wala akong pakialam, ako si Linzeng. Anong mo? Pinsan-pinsan mo. Ayon sa pustahan, ako ang nanalo, kayo ang talo. Silang dalawa, kailangan kong dalhin. Tara na. Paumanhin, Ginong Lin, di ka pa pwedeng umalis na yon.
Paumanhin, Ginoong Lin, di ka pa pwedeng umalis na yon. Sino si Lin Zeng? Pinsan, ang batang yan ay si Lin Zeng. Ikaw pala si Lin Zeng. Ako si Lin Zeng. Sino ka ba? Sino ako? Hindi lang siya ang C ng Zeng Corporation, siya rin ang susunod na kandidato para sa pagkapamulo ng Billiards Association. Di ko talaga inakala na ang nakatakdang ikasal kay Long Wan King ay isang basura na tulad mo. Bakit? Ang delivery rider na to, hindi pwedeng magkaroon ng kasunduan sa kasal sa isang dalaga ng marangal na pamilya. Karapat dapat ka ba? Sa bagong panahon, pantay-pantay ang lahat. Hindi mo ba naiintindihan? Ikaw, kasama, ang iyong pag-iisip ay kailangan pang pagbutihin. Sage. Magaling. May tapang ka. Narinig ko sa pinsan ko. Magaling ka raw mag-billiards. Paano kung ganito na lang? Magpustahan tayo. Ano ang ipupusta? Si Long Wan King. Kung matalo ako, bibigyan kita ng 100 milyon. Kung matalo ka, huwag mo nang guluhin si Long Wan King. Sage. Pustahan tayo. Sage, unahan kita ng 3 bola. Gagamitin mo ang toothpick para kalabanin ako. Anong ibig mong sabihin? Ako si Zeng Chuan, isang marangal na miyembro ng isang kilalang pamilya. Gagamitin mo ang toothpick para kalabanin ako. Iniinsulto ba niya ako? Amen. Ang tunay na master, kapag umabot sa isang tiyak na antas, kahit damo, kahoy, o insekto ay pwedeng gawing tako. Ano pa kaya ang isang maliit na toothpick? Gagamit ka ng toothpick para kalabanin ako. Napaka-arogante mo. Arrogante. Hindi. Kahit na, hindi ko kailangan ng toothpick para talunin ka. Anong sabi mo? Sabi-sabi, tanging ang tunay na walang kapantay na master ang makakagawa ng walang tako sa kamay, pero may tako sa puso. Ang antas ng walang tako ay mas mahusay kaysa may tako. Naabot mo na ba ang antas na iyon? Ang antas ng walang tako ay mas mahusay kaysa may tako. Sayang lang, hindi pa ako nakakaabot sa antas na iyon. Kanina lang, tinatakot ko lang kayo. Kaya, gagamitin ko pa rin ang kako para kalabanin ka. Buisit na bata. Halos maloko mo ako. Kung gayon, ikaw na ang magbrea. Ito ay ang Ken among chickens. Ang galing talaga ni Kuya. Talo na ang buwisit na batang yan. Ikaw na. Lolo, Tumatawag na ang apo niyo. Lolo, Ang apo niyo po. manager, Lin Zeng, saan ka na naman nagpunta? Alam mo bang, yung delivery mo ay late na ng kalahating oras. Nagreklamo na ang mga customers sa akin. opo, manager, ay de-deliver ko na po agad. Agad, Kung di mo, yan may deliver sa loob ng 5 minuto. Umalis ka na. Sage po, manager, ipapangako kong ay de-deliver ko yan. Naku, mag-o-overtime na ang order ko. Hindi ko na kayang lutasin ang larong ito. Panalo kayo, talo ako, Si Zhaoling, ibabalik ko na. Sa inyo bilang. Taya, Paalam. Meng, aking disipulo. Mabilis, master, umalis na tayo. Sage. Sige, Kuya Lin. Teka lang. Hindi ka pa nakakalaro sa round na ito. Hindi pa natutukoy ang panalo. Gusto mo pa ring umalis. Pigilan niyo siya. Sinusundan ko ang kuya ko dahil gusto kong makipaglaban sa iba't ibang masters. Ngayon, nahanap ko na ang taong gusto kong hanapin. Alis na si Zhaoling. Naku. Mayroon kang sariling anti-counterfeit mark. Zhaoling ng pamilyang Zhao. Sumasaludo sa Billiard God. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Hindi ako billiard god. Ang tanging makakatalo sa pamilyang Zhao ay ang Billiard God. Isa lang akong delivery rider. Paano ako magiging billiard god? Ayos lang. Mayroon pa akong isang natatanging galaw. Para mapaniwala ka, mahaba ba ang mga binti ko? Mahaba. Sa totoo lang, nagsasanay ako ng yoga. Mas mataas pa ito kaysa sa ilalim ng pader na guguho. Ikaw,
Anong gagawin mo? Mas mahusay pa sa ilalim ng pader na guguho. Mas mahusay pa. Gusto mo bang subukan? Sige, subukan natin. Lolo, Tumatawag po ang apo nyo. Lolo, Hello, landlady. Bilisan nyo, iligtas nyo ko. Kakainin ako nitong tigres. Linzeng, huwag kang magulo. Si Wanwing ngayon ay may malaking problema. Bilisan mo, tulungan mo siya. Ang pamilyang Long ay isang pamilyang may daang kaon na. Kailangan pa ba nila ng tulong ko? Nagmamadali pa akong mag-deliver ng pagkain. Si Zheng Chuan yan. Naituro ko na kay Xia Ziqiwang, Crescent Moonblade, sapat na ang galaw na yan para talunin si Zheng Chuan. Si Zheng Chuan lang. Mahihiyapan pa rin si Long Wan King. Masyado mo siyang minamaliit. Si Zheng Chuan yan. Ngayon, gumastos siya ng malaki para imitahin ang world champion na si Zhao Yuanlong. Zhao Yuanlong. Di ba lagad ko yan? Bakit siya kasama ni Zheng Chuan? Nagkagulo na. 3 beses na nga talo si Wanming sa kanya. 3 beses na. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya ngayon. Makakatulong sa kanya. Say, maliligo lang ako at pupunta na ako. Kampiyon, Hindi pa rin natagpuan ang Kanglong Fisu? Kanglong Fisu? Hayaan mo na. Ang Kanglong Kisu, alamat lang yan. Nagdududa pa nga ako kung totoo ba yan. Ano nang gagawin natin? Binibini. Ano pa ba ang magagawa? Ako na lang ang susubok. Pero binibini. Inimbitahan ni Zheng Chuan ang world champion, si Zhao Yuanlong. Kung wala ang Kanglong Kisu, wala tayong pag-asa. Ano pa ba ang magagawa ko? Hindi ko kayang tingnan lang na masira ang negosyo ng pamilyang Long sa aking mga kamay. binibining Long. Naalala mo pa ba ang ating pustahan? Naman, kung manalo ka, titigil ang Zheng Corporation sa pag-atake sa Long Corporation. Agsalakay sa negosyo. At ang Zheng Corporation ay isasama sa aming Long Corporation. Kung matalo ako, pakakasalan kita. Kalokohan. Hindi kasal ang sinabi ko. Ang sinabi ko noon ay, kung matalo ka, isa-isa kitang huhubaran. Umapayag ako sa iyong kondisyon. Pero salita lang yan. Paano kung magbago ang isip mo? Ano ang gagawin ko? Binibini. Huwag kang mag-alala rito. Espesyal kong inimbitahan si Elder Huang ng Billiards Association bilang saksi at naghanda rin ako ng 2 kontrata. Kung may lakas ka ng loob, pirman mo yan. Ang patakaran naman, napakasimple. Bawat panig ay pipili ng 3 tao. Sa 3 taong yan, kahit sino sa kanila ang makatalo sa lahat ng eksperto ng kalaban. Siya ang panalo. 3 tao. Kung wala si Linzeng, kami rito. Hindi talaga makabuo ng 3 magkakapareho ang galing. Yung sinasabi mong walang kwentang sumuko na sa buhay, kung papupuntahin ko siya dito, anong silbi niya? Wan King. Malaki ang pagkakaintindi mo kay Linzeng. Ang galing niya, mas higit pa sa iniisip mo. Mas malakas siya. Tama na. Huwag mo nang banggitin ang walang kwentang yan. GQ, ikaw muna ang mauna. Tapos tawagan mo si Boss Hong. Kahit anong mangyari, pasamahin mo siya sa atin. Basta kasama si Boss Hong, hindi tayo matatalo. Saj, Tatawagan ko na si Boss Hong ngayon. Kayo, hindi nyo man lang mabuo ang 3 tao. Payo ko, sumuko na lang kayo. Huwag na kayong magpumilit pa. Long Wan King, naglakas loob ka talagang pumirma. Hindi ka ba mayabang? Hindi ka ba parang yelo? Sandali lang. Sandali. Isa-isa kong huhubarin ang mga damit mo. Hubaran, para lahat ay masilayan ang ganda mo. Tingnan natin kung paano ka pa magmamataas. Zheng Chuan, hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Nasaan si Zhao Yuanlong? Para sa isang tulad mo, hindi na kailangan si Ginoong Zhao na personal na kumilos. Hahayaan kitang makita kung ano ang tinatawag na tunay na bilyar. Wan King. Hayaan mo muna akong lumaban sa kanya. Ikaw, lalabanan mo ako. Nakakatawa. Sa loob ng 5 minuto, kaya kitang talunin. Pagkatapos, magsisilbi ka sa akin bilang katulong habang buhay. Oh, ang yabang mo naman, yung Master Zheng. Kung gayon, hayaan mo akong muna ang magbriak. Ano naman kung ikaw ang mauna? Ang galing!
Si Xia Zikyu pala ay napakahusay. 6 na strike balls ang naipasok niya sa isang tira. Pero ang galing na ito ay hindi basta-basta makukuha ng iba. Natakot ka na ba, Zheng Chuan? Isa na lang ang natitira sa akin, isang bola at ang Black 8. Tuloy mo na yan. Ipasok mo muna yung natitirang 2 bola bago ka magsalita. Panalo kita ngayon, sigurado yan. Ay nako, sayang naman. Ang ganda ng pagkakataon, pero hindi pa rin pumasok. Konting kulang na lang. Papasok na sana. Sayang, hindi talaga makakapasok. Ang sayong-sayo naman. Akala ko mananalo si Xia Zikyu. Kahit kulang sa lakas yung hampas, isa na lang ang target ni Xia Zikyu at ang Black 8. Hindi pa siya talo. Ako na ang lilipad ngayon. Panalo kita sa loob ng 5 minuto. 5 minuto. Clear table. Paano yan possible? Ang tingin mo ay impossible. Pero sa akin, parang biro lang yan. Young Master Zhao. Ang galing. Hindi na talaga nagkamali ang apprentice, ang isang world champion. Ang husay. Sakto, 3 minuto. Mabilis ba ako? Ngayon, ako naman ang kalabanin mo. Sabihin mo, sino kaya ang mananalo sa kanila ngayon? Sa tingin ko, si Young Master Zheng yan. Ang batang babaeng yan, wala siyang pag-asa. Hindi naman siguro. Si Miss Long ay ang billiard king dito sa lugar. Magaling siya sa bilyar. Self-proclaimed billiard king? Ano yan? Si Young Master Zheng, siya ang number 1 sa World Professional Billiards Tour sa Korea. Siya ang number 1. Ang galing pala niya. Mukhang tapos na ang batang babae. Ang ganda pa naman ng batang yan. Malapit nang mawala sa kanya. Hindi pa sigurado kung sino ang matatalo. Longwan King, sabi ko sumama ka na lang sa akin. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang laban na to. Kailangan pa ba? Sa huli, ako pa rin ang mananalo. Sinabi ko na nga, hindi pa sigurado ang panalo o talo. May galing ka rin pala. Pero kung sa akin ka ikukumpara, malayo ka pa. Longwan King, sa tingin ko, sumama ka na lang ng maayos sa akin pauwi. Mas mapapangalagaan pa kita. Kung talagang dito ka matatalo sa laro, talagang dito kita huhubaran, ha? Manahimik ka. Nakakainis ka talaga. Paano nangyari yan? Paano siya naging ganoon kalakas? Ang galing ng kanyang paglalaro. Maraming profesional na manlalaro ang hindi makakagawa niyan. Ikaw, maliit na cute, nagdaya ka ba? Mabuti na lang at yung taong yon ang nagbigay sa akin ng espesyal na pagsasanay. Kung hindi, hindi ko talaga siya matatalo. Ito. Ano nangyari yan? Yansel. Matatalo na ba si Young Master Zheng? Nanalo lang siya ng ganoon? Talagang karapat dapat siyang tawaging billiard king. Ang mga babae ay hindi nagpapatalo sa mga lalaki. Zheng Chuan, matatalo ka na. Umalis ka na dyan. Matatalo, hindi pa nga nagsisimula. Nagsisimula pa lang to. Saka, bakit ka nagmamadali? May isang Black 8 ka pa. Hindi mo pa napapasok. Sarge, hahayaan kitang matalo ng tuluyan. Paano nangyari to? Kaya ko naman sanang tamaan. Ang bahing mo kanina, nakaapekto sa laro ko. Nandaya ka. Sino ang nagsabi na bawal bumahing? Di ba, Grace? Nga, wala namang ganyang patakaran. Masasabi lang natin na malas lang si Longwan King. Tama nga. Sa billiards, walang patakaran na bawal bumahing. Young Master Zheng, ang round na to, hindi pandaraya. Narinig mo. Sabi ng lahat, ang pagbahing sa laro, hindi pandaraya. Longwan King, ako naman ang titira. Talo ka na. Ang galing.
Nagsisimula na si yung Master Zeng na maging seryoso. Sabi ko na nga ba, paano naman siya mananalo kayong Master Zeng? Zeng, kung di mo pagagamitin ang iyong signature move, baka matalo tayo. Ano na, Long Wan King, matatalo ka na. Ngayon, pantay lang ang laban. Ipapakita ko sa iyo ngayon mismo ang aking signature move. Nga, sabi ko na nga ba may kakaiba? Di pa pala ginagamit ni yung Master Zeng ang kanyang signature move. Signature move. Ano yon? Manood ka lang. Nagsisimula pa lang ang tunay na laban. Long Wan King, sa totoo lang. Ang ganda mo talaga. Ang ganda tingnan. Sayang naman, ayoko pa sanang matapos. Pero, ikaw ang nagtulak sa akin dito. Walang hiya. Bini-bini, ayos lang po ba kayo? Ayos lang. Ipagpatuloy. Long Wan King, talo ka na. Hindi pa ako talo. Mayroon pa tayong huling tao. Kapag dumating si Boss Hong, tiyak na matatalo ka niya. Bini-bini, tumawag po ako kanina kay Boss Hong. Sabi po ni Boss Hong, hindi na raw po siya pupunta. Ano? Bakit hindi na siya pupunta? Sabi po ni Boss Hong, hindi raw po niya matatalo ang world champion na si Zhao Yuanlong. Pinapahanap na lang daw po kayo ng iba. Hindi nyo na kaya yan. Wala na ba kayong tao? Sige, hubaran nyo siya. Umalis ka. Hubaran nyo rin siya. Tigil. Tigil. Siya yan? Ano ka ba? May lakas ka pa ng loob na magulo dito. Nandito ako para tulungan si Long Wan King. Bakit? Hindi ba ako ang ikatlong tao? Ayon sa patakaran. Ibig sabihin, yung Master Zeng, natatakot ka. Sit. Gayon, sisirain ko. Ang pakialam merong tulad mo. Sino yan? Kaya ba niya? Kaya rin ba yan? Ang yabang naman. Bini-bini, kaibigan mo ba yan? Kaya ba niya? Maituturing na kaibigan ko siya. Para kalabanin si Zheng Chuan. Tiwala akong kaya niya. Simulan na natin. Pagbabayarin kita. Pagbabayarin mo ang lolo mo. Paano nangyari yan? Paano niya nagawa yan? Ang galing ni Kuya. Ano ba yan? Ang babaw naman ng tingin mo. Mas marami pa siyang kayang gawin. Ang bola ko. Bakit nakatigil sa air? Ganun pa to? Naku, grab. Ano to? Ang lakas ng puwersa. Galing pa sa kanya. Sino ka ba talaga? Isang ordinaryong mahilig lang sa billiards. Nag-miss ka. Ako na ang susunod. Paano niya to ginawa? Naku, grab. Isang tira lang tapos na. Ito na ang tunay na pro. Paano may ganitong galing sa paglalaro? Ito pala ang nawawalang direktang pagtama sa lungga ng dragon. Ikaw. Sino ka ba talaga? Isang karaniwang mahilig sa billiards. Hindi ito totoo. Natalo ako. Mukhang wala ka namang ibang magagawa. Pakinggan mo. Huwag ka muna magmalaki. Ang tunay na laban nagsisimula pa lang. Elder Huang, ikaw na ang bahala sa natitira. Wow, yung Master Zeng. Talagang ipinadala nila ang Billiards Association, ang presidente ng asosasyon. Ayos, may magandang palabas na tayo. Nga. Sa Elder Huang, dati ay sa domestic billiards competition, ang billiard god na hindi natatalo. Sayang lang, matapos siyang magretiro 30 taon na ang nakalipas, hindi na siya muling naglaro. Ngayon, may pagkakataon tayong makita siyang maglaro, napakaswerte naman natin. Ang iyong mga nakaraang tagumpay, talagang napakagaling. Pero hindi ka kalaban para sa akin. Kahit hindi ko alam kung sino ka, pero tiwala ako, dito sa Daxia, maliban sa billiard god, wala pang sinuman ang makakatalo sa akin. Maliban kung ikaw ang reinkarnasyon ng billiard god. Huwag ka nang magsayang ng laway, simulan na natin. Tatalunin kita sa isang tira lang. Ang yabang.
Wow, ito pala ang walong mukha ng pagtambang. Sa buong buhay ko, muli kong nakita. Napakasaya ko nang makita ang natatanging kasanayang ito. Napakasaya ko. Sa Elder Huang ay talaga namang ang dating billiard god na walang talo. Sa isang galaw lang, nakakagulat na. Bata, ito ang sikat na kasanayan ni Elder Huang. Hanggang ngayon, wala pa ring nakakatalo dito. Maghanda ka ng matalo, bata. Ikaw na ang susunod. Kaya ba niyang talunin ang walong mukha ng pagtambang? Hindi ko alam. Kung hindi siya mananalo, tapos na ako. Panoorin niyo akong lahat. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng isang galaw na magtatapos sa lahat. Tinalo niya ang aking walong mukha ng pagtambang. Paano nangyari yan? Kaya mong talunin si Elder Huang, ang billiard god. Ang galing. Nagawa mo. Zheng Chuan, talo ka na. Hindi. Hindi pa ako talo. Mayroon ka pa bang alas? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Mayroon nga akong alas. Maliit ang tingin ko sa iyo noon. Walang silbi. Bini-bini. Para kalabanin si Zhao Yuanlong, kaya ba niya? Maliban sa Kang Long Kisu, walang sino man ang makakatalo kay Zhao Yuanlong. Tingnan mo kung sino to. Hoy, bata. Di ba ang yabang mo? Kahit gaano ka pa kayabang, mas yayabang ka pa ba sa world champion? Hindi ba't ito ang aking hangal na disipulo? Niloko na nga, nagbibilang pa ng pera para sa kanila. Kahit world champion, di ubra. Inaamin kong malakas ka. Pero, hindi mo pa yata alam ang halaga ng isang world champion. Yang Master Zheng, walang saysay ang maraming salita. Bata, sana mamaya sa mesa ng bilyar, ganyan ka pa rin kayabang. Ang reputasyon ni Zheng Chuan sa mundo ng bilyar ay napakasama kung magpapakamatay ka para sa kanya. Baka malungkot ang iyong guro kapag nalaman niya. Sino ka ba para? Gamitin ang guro ko laban sa akin. Huwag mo nang patagalin ang usapan sa kanya. Bilisan mo at labanan siya. Durugin siya. Patahimikin mo siya. Para hindi mo masabing inaapi kita, ikaw ang unang magbre. Sigurado ka. Isang tera lang ang pagkakataon mo. Dahil kaya kong isang tera lang, linisin ang mesa. Sa harap ng isang world champion, nakuha mo pang magyabang. Go! Ang tindig na yan. Ang lakas ng dating. Bakit parang si Master? Ikaw nga, ang galing mo. Kang Long Keso. Paano mo nalaman ang sikretong galaw ng master ko? Sino ka ba talaga? Tingnan mo kung sino ako. Tingnan mo kung sino ako. Master, ikaw na ba talaga yan? Miss na miss kita. Ano nangyari yan? Ang world champion. Ay disipulo niya? Sobrang imposible naman nito. Kahit short drama, hindi maglalagay ng ganito. Kaya pala ang galing niya. Kahit ang world champion ay siya ang nagturo. Ipinapahayag ko, ang panalo ay si Binibining Long. Impossible. Talagang hindi ito pwedeng mangyari. Isang delivery rider lang, pero ang galing mag-billiards. Lin Zheng? Bakit ikaw? Binibining Long. Mukhang nagulat ka yata. Bakit? Iniisip mo ba na ako, na isang basura, ay nakakahiya para sa'yo? Ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang sabihin, kung napakahusay mo mag-billiards, bakit hindi mo sinabi sa akin noon pa? Binibining Long. Hindi mo rin naman yata. Tinanong, di ba? Kaya, pwede pa ba tayong magkabalikan? Hindi na siguro kailangan, di ba? Binibining Long, hindi mo ba palaging iniisip na ako, na isang delivery rider, ay walang kwenta? Bakit mo papahihirapan ang sarili mo? Hayaan na lang natin. Anong ginagawa mo? Napakansela na ang kasal, kaya huwag ka nang makialam sa amin. Kuya Lin. Lin Zheng. Sa totoo lang, gusto kita. Tama na, Miss Long. Ang gusto mo, siguro di ako. Si Lin Zheng. Hindi ganon. Dapat naramdaman mo na dati, may naramdaman ako sa'yo. Makita na lang tayo uli. Miss Long. Lin Zheng! Lin Zheng, bumalik ka! Hindi ko na itutuloy ang pag-break up. Lin Zheng!
Aking mahal na disipulo. Ayoko talagang sumali sa sa Billiard King Championship o sa World Billiards Championship. Gusto ko lang maging malaya. Sige na. Hindi na kita kakausapin. May importante akong gagawin. Kuya Lin, ang galing mo ngayon. Katamtaman lang. Normal na operasyon. Kuya Lin, buong araw kang naglakad, pagod na pagod ka siguro. Magpahinga ka na. Kuya Lin, ngayong gabi, sasamahan mo si Yaw Yaw, di ba? Sa liwanag ng araw, binubuli niyo ang isang disenteng lalaki. Kayo, Lin Zeng, nagkamali lang si Wan King sa'yo. Hindi mo ba siya mapapatawad? Ate Q, gusto mo ba talagang patawarin ko siya? Best friend mo siya, Sige na, sige na. Ayoko nang makialam sa inyong dalawa. Ngayong gabi, ililibre ka ng ate mo ng hapunan, okay? Hapunan. Lin Zeng, hindi ba sabi mo, kakain ka kasama ko ngayon? Lin Zeng, sino ba talaga ang pipiliin mo? Hindi. Gusto ni Kuya Lin na kasama si Yaw Yaw. Magkasama. Hindi. Gusto ni Kuya Lin na kasama ako. Magkasama. Ito ang bahay ko. Hindi ba kayo magbibigay daan sa akin? Kuya Lin Zeng, sinabi mo sa akin, mas gusto mo ang mas bata. Tama na, ang babaw nyo. Ikaw na ang pumili kung sino ang gusto mo. Ako. Kuya Lin, ako ang piliin mo. Lin Zeng, gago ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na magloko dito? Lin Zeng, gago ka. Sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na magloko dito? hoy hoy hoy. Anong ginagawa ko? Ito ay isang malaking misunderstanding. Ang dami namang misunderstanding. Ang galing mo namang maglaro. 5. Sapat na ba ang 5? Kailangan mo pa bang dagdagan? Kung ganyan ang sasabihin mo, kung sabihin kong hindi sapat, anong magagawa mo? Hindi sapat. Magaling. Sumali ka sa kanila. Miss Long, Bakit ka nakatunga nga? Simulan na. Hindi ko inakala na may ibubuga ka pala. Anong ginagawa mo? Miss Long, hindi ba ikaw ang nag-utos? Ako ang nag-utos. Bakit? Kung inutusan kitang mamatay, mamamatay ka rin ba? Huwag kang mang-api, at lalong huwag kang ma-inlove sa akin. Isang alamat lang ako. Lin Zeng, ako mismo ang nagluto para sa iyong millet porridge. Gusto mo bang tikman? Totoo ba yan? Ikaw na isang mayamang marunong magluto. Baka naman, nag-order ka lang ng kakeaw. Lin Zeng, napagdesisyonan ko na. Gusto kitang ligawan ulit. Magbalikan na tayo. Wan King, magkaibigan tayo. Paano mo ako agawan? Manahimik ka. Mayaman ka, kaya ano? Akin si Lin Jej. Huwag niyo siyang agayin sa akin. Hindi. Gusto ni Lin Jej na makasama si Yaw Yaw. Magkasama. Hindi. Gusto ni Lin Jie na makasama ako. Magkasama. Kayo talagang mga engkantada kayo. Asawa ko to.